Hello guys! For this video naman, ang pag-uusapan natin is the computation of the inverse of the matrix, no? So, paano ba natin kino-compute yung inverse ng matrices natin, no? So, general note, only a square matrix has an inverse, no? So, kung meron kang rectangular, unfortunately, wala yang inverse, no? So, here are the recommended general step-by-step process for determining class the inverse of the matrix, no? So first, hanapin nyo muna yung determinant ng matrix natin, no? Then sumunod, hahanapin mo yung minor of each element of a matrix, no? And yung sumunod is i-create natin yung cofactor of a matrix. Yun yung matrix where the elements are the minors with corresponding sign convention, no? Then yung next natin is hahanapin natin yung tinatawag na adjoint ng matrix and ginagawa natin to by transposing class the cofactor, no? And finally, i-divide natin yung lahat ng elements by its determinant, no? So, ayan siya. So, actually, mahaba and maproseso ang pag-compute ng inverse of the matrix, no? Pero for this video, pagtsatsagaan natin yan, no? So here, for example, determine the inverse or yun na nga, pag inverse a raised to negative 1, that's another symbol of the matrix shown below, no? So allow me to take the screenshot of the instruction para masundan natin, no? From time to time yung ating solution, no? So here, we go back, punta tayo dito sa notebook. Ilagay natin siya para maging guide. Ayan, no? So, ito yung problem natin, no? So, ngayon, sundan natin class yung steps natin, no? So, ang nakalagay dito, yung step 1, dapat daw mahanap muna natin yung determinant ng matrix natin, no? So, for the step 1, so ito yung matrix A natin. So, hanapin natin yung kanyang determinant, no? So, isulat ko muna siya. That's 3, 7, 0, -2, 6, -9, 1, -8, -3. And take note, kapag 3 by 3 matrix, meron tayo dyan technique. So, i-rewrite mo lang yung unang dalawang rows, ay columns. 3, -3, -2, 1, 7, 6, -8. So, ayan na siya, no? So, now, yung next, i-consider mo yung lahat ng down diagonal. So, here, that is 3, 6, -3. Ayusin ko lang to. -3 plus 7, 9 or 7, -9, 0, at sorry, 1, plus 0, -2, -8. Ayan siya. Then minus, dito naman, yung mga pataas. So, here, sila naman yung kukumputin natin. 1, 6, 0, plus -8, -9, and 3, plus -3, -2, 7, no? So, ayun po, no, yung kukumputin natin dito. And of course, i-press nyo lang yung equal sign, no? So, get your calculator para mahanap yan. So, yung una, ang sagot natin dito class is -117. So, minus, yung pangalawa naman, ang sagot naman ay positive 258, no? So, here,
Pag kinompute natin yan, di ang sagot natin ay um, negative 375, no? So, ayan, natapos na natin class yung step 1 ng problem natin, no? Which is hanapin yung determinant ng matrix natin, no? So, yung sunod, ito yung medyo maproseso class kasi hahanapin natin yung minor sa kada element ng matrix natin, no? So, here, pagtsatsagaan natin to. So, for the step 2, again, isulat ko yung buong matrix natin. So, that is 3, 7, 0, negative 2, 6, negative 9, 1, negative 8, negative 3. So, ayan siya, no? So, yung una na i-consider ko class is yung A11. So, di ba, kung papansinin mo, yung A11, ito siya, first row, first column. So, tanggalin mo and i-consider mo yung matrix na yan, which is a 2 by 2. So, pag sinulat ko yon, that is equal to 6, negative 8, negative 9, negative 3. And yun na nga, ang gagawin mo dito is hahanapin mo yung kanyang determinant. So, sa 2 by 2 naman, di ba no, pa-diagonal lang naman, 6 times negative 3 minus negative 9 times negative 8, no? Kaya 6 times negative 3 minus negative 9 times negative 8. So, ang sagot natin dito ay negative 90 siya. So, ito, no, yun yung kukumputin natin, no? However, you need to proceed, no, to um, the rest doon sa walo, no, na matrices natin, no. Wait lang, ah. So, paano naman yung remaining dito? So, yung sumunod naman class para naman sa A12. So, here, sa A12 naman, ang gagawin nyo, that is first row, second column. So, tanggalin mo to. Tapos, isulat natin yung matrix na yan. So, that is now negative 2, 1, negative 9, negative 3. Again, no, kung nalito kayo, ito siya, no. Tanggalin mo, negative 2, 1, negative 2, 1, negative 9, negative 3. And hanapin mo lang yung determinant niyan. Kaya negative 2 times negative 3 minus negative 9 times 1, no? So, ang sagot naman dito, negative 2, negative 3, minus negative 9 times 1. So, the answer is 15. Positive 15 siya, class, no? Okay po, no? So, yung sumunod, para naman sa A13. So, yung A13 is the first row, third column. First row, third column. Kaya ito naman yung i-consider natin, no? So, that is negative 2, 1, 6, negative 8. So, same process, negative 2, negative 8, tapos minus 6 times 1, no? So, here, negative 2, negative 8, minus 6 times 1. So, ang sagot dito ay 10. Then, ipagpatuloy mo lang siya. So, this time, second row, first column. So, ito na yung matatanggal mo dyan. So, that is now A to 1. So, isulat natin yun. That is 7, 0, 1, negative 3, no? Kasi nga, di ba, pag kinonsider natin yan, ito na lang yung isusulat mo. Oops, 7, 0, negative 8, negative 3. Buti na lang nakita ko agad, no? So, here, that's negative 8, no? Kaya ang sagot, 7, negative 3, minus 0, negative 8. So, ang sagot dyan is negative 21, no? Again, pagtyagaan mo siya. So, here, dito naman tayo sa A22. So, for the A22, ito yon. So, hahanapin mo ulit yung minor. Kaya 3, 1, 0, negative 3 na siya. Yun yung isusulat natin. 3,
1, 0, -3. In this case, that is 3 times -3 plus 0 times 1 or -9, no? So that is now the answer. Then yung sumunod naman, yung A23, the A23 class, tandaan nyo, the second row, third column, so yun yung 9 or -9. Pero pag kinancel mo, that's 3, 7, 1, -8. Kaya isulat natin yan. 3, 7, 1, -8. Kaya pag sinimplify natin to, 3, -8 minus 7 times 1. Kaya ang sagot is -31. So that is now the answer, no? So sa pampito naman, we will proceed to A31. So here, yung A31 natin, the third row, first column. So itong matrix naman yung i-consider natin. So that is 7, 0, 6, -9. Ayan siya, no? So 7, 0, 6, -9. So pag kinumpute natin yan, 7 times -9 minus 6 times 0. So I think that's negative 63, no? So ayan siya, no? Then, yung sumunod, yung A32. So again, mahabaan lang talaga yan. So yung A32 naman, nandito siya. I-consider mo to. So 3, -2. Yun na nga, 3, -2, 0, -9. Sulat natin siya. 3, -2, 0, -9. So that is 3 times -9 minus -2 times 0. So that's -27, no? And finally, yung A33. So here, yung last naman, nandito siya. Kaya ito naman yung tatanggalin. So that is 3, 7, -2, 6, no? So sulat natin siya. Ayan, no? So, yun. Then dito naman ang sagot, 3 times 6 minus 7 times -2, no? 3 times 6 minus 7 times -2. So, that is 32. So, yun kasi yung pinakamaproseso dyan, no? Na bahagi ng matrix natin, no? Yung pag-determine yung value ng mga minor, no? So, sige, no? All you need to do is to double check all of it. You can pause our video, no? Kung gusto mo talagang sigurado, no? So, sige, no? Kung gusto mo, pwede mo naman siyang i-pause. Sa ako, dino-double check ko. Um, so, insofar naman, class, tama naman siya, no? So, tapos na tayo sa step 2, no? So, yung step 3 naman, pagbabasahin natin to, ang gagawin natin dito, create the cofactor of the matrix, no? So, yung ibig sabihin nito, yun yung matrix where the elements are the minors with the corresponding sign convention, no? So, dito sa step 3, ayan siya, no? Para hindi ka malito, i-recall ulit natin yung sign convention ng ating matrix, sign convention ng 3 by 3 matrix, no? 'Di ba? Ano siya, no? Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, no? So ngayon, ang gustong sabihin nito, class, yung cofactor matrix, ayan siya, no? Yung cofactor matrix na tinutukoy dito is isa-substitute natin yung mga na-compute natin na minor with the corresponding sign convention. So halimbawa, yung first element natin ay plus, tapos hahanapin natin yung nahanap natin, no? So ayun siya, -90 kasi first row, first column. So kaya plus
negative 90. Yung sumunod, that's negative. Kaya here, yung nakalagay naman dito, 15. So, ayun, no? So, yung convention, ito, no? Then, yung sumunod ulit, plus. Kaya ilagay ko dito yung plus. Then, yung value for the A13 is 10. So, ayan siya, no? So, ilalagay natin yung 10 dito. Then, sumunod, minus. Then, ang ilalagay naman natin doon for the A21, ito yung buo, no? I-zoom ko, no? I-zoom out. Yung A21, ito, negative 21. Kaya ang ilalagay mo, negative 21 dito. Then, sumunod, plus. And again, ito yung kumpletong matrix natin for A22. That's negative 9. So, yan yung ilagay mo dito. Then, sumunod, minus. Then, ang ilalagay natin dito is the A23. So, that is, ito na nga siya, negative 31, no? Then again, sumunod, plus. So, ilalagay natin yung A31. So, ito naman siya, negative 63. Then, sumunod, minus. Then, ilagay mo ulit yung A32. That is negative 27. Ayan, no? And finally, dito, plus. Then, yung last, A33. So, that is positive 32, no? So, ayan na siya. So, after nun, i-combine mo na lang yung sign. So, halimbawa, ang plus na negative 90, edi dapat negative 90 siya. Then, sumunod, minus positive 15, edi dapat negative 15. And ito naman, plus 10, edi dapat 10. Then, ito naman, negative ng negative 21. So, dapat positive 21 siya. Sumunod, plus ng negative 9. Dapat negative 9. So, yung sumunod, negative ng negative 31. Kaya positive 31. So, ito naman, positive ng negative 63. Kaya negative 63. Then, negative ng negative 27. Kaya positive 27. And finally, positive ng 32. Kaya 32. So, ito na class yung tinatawag natin na cofactor matrix, no? So, ito na po yung ating dimension, no? So, tapos na tayo sa step 3, no? Again, yung step 1, nagdetermine ng determinant. Yung step 2, hinanap natin yung minor sa lahat ng element, no? Walang exception dito, uubusin nyo yung minor. And yung step 3, create natin yung cofactor matrix natin, no? So now, yung step 4 natin class, hahanapin natin yung adjoint ng matrix, no? Ayan, no? Or, minsan, yun na nga ang symbol dyan, adjoint ng matrix A. So, ano naman yung definition ng adjoint? It is just the transpose of the cofactor matrix, no? Yun lang yung tandaan nyo. So, what does that mean? Di ba class, yung cofactor matrix ito yon. So therefore, yung ating adjoint ng matrix A is literal, i-rewrite mo lang yung row into column. Kasi nga di ba, pag sinabi nating transpose, yung row gagawin nating column, ito no, yung row gagawin mong column, and yung column gagawin mong row. Kaya ito, i-rewrite mo lang siya, magiging negative 90. Tapos, negative 15, then 10. Yung sumunod naman, 21, negative 9, 31. Then finally, negative 63, 27, 32. So, ayan po, no, yung adjoint natin. Again, ang adjoint is simply binaliktad mo lang yung pagkasulat ng cofactor matrix or the transpose nga. So, yun yung step 4, no? So finally, yung step 5 class, yung magiging inverse is simply equal, yung ating adjoint, i-divide mo lang nung ating determinant. So, di ba nga, yung determinant natin from the very start or from the step 1 is negative 375. Kaya ang gagawin ko, 1 over negative 375. Ayan siya.
So, ibaba ko lang 'to 'no, sorry. Ayan 'no, so ibaba ko lang siya. Tapos isusulat ko yung adjoint natin. So -90, 21, -63, -15, -9, 27, 10, 31, 32 'no. So ayun 'no, i-di-divide mo siya, lahat ng elements i-di-divide mo lang nung, 307 or -375 'no. So halimbawa ito, -90 divided by -375, ang sagot diyan ay wait lang, Ang sagot dito ay 6/25. So, yung sunod naman 21 divided by -375. So, -7/125. Tapos yung isa naman -63 divided by -375. So, dito naman 21/125. So, continue mo lang siya. -15/-375. 1/25 to. So, yung sunod naman is -9. So, here, 3/125. Then, sumunod naman, 27. So, -9/125. Then, sumunod, 10. So, -2/75. So, ito naman, 31. So, this is -31/375. And finally, yung 32, -32/375 'no. So ito na yung matrix natin class 'no. Ito na yung answer natin. Or kung gusto mo siyang gawing decimal, wala namang problema do'n. So halimbawa 'no, yung 6/25, that's 0.24. Yung -7/125, that's -0.056. Ito naman, 21 divided by 125. So, that's 0.168. 1/25, 0.04. 3 divided by 125, 0.024. -9 divided by 125. So, -0.072. -2 divided by 75. So, -0.267. Oops, sorry, mali ako. 0.267. 31 divided by 375. So, -0.0827. And finally, 32 divided by -32 divided by 375, -0.0853. So, ayun, no? Both of them naman are correct answer, no? So, this is for the diagonal inverse of a matrix, no? Wait lang, So, ito na class yung sagot natin, no? For the determinant of high matrix, no? Or higher dimension, no? So, ulitin ko lang yung ginawa natin dito, no? Na mga step. Yung unang step, hahanapin nyo muna class yung inverse yung determinant ng matrix natin. Then, yung step 2, hahanapin mo yung minor ng lahat ng element, no? So, ayan siya. Ito yung mahaba-haba ang proseso. So, yung step 3 naman, hahanapin mo yung tinatawag natin na cofactor matrix. Ang ginawa natin, kinonsider natin itong sign convention. Then, kinonsider natin i-substitute doon sa placement ng mga nahanap natin na minor. Ayun po, no? Yung step 4 naman, hinanap mo yung adjoint of the matrix.
So, pag sinabi nating adjoint, it is just the transpose nung cofactor matrix. So, binaliktad lang natin yung sulat ng cofactor. And finally, for the step 5, yung inverse, ibig sabihin, ito yung adjoint, dinivide mo lang nung determinant natin, no? Kaya ito na yung result, no? Usually, maliliit talagang mga numero ang nasa inverse matrix class, no? So, that's the common setup, no? However, before we end this video, kung 2 by 2 matrix din lang naman class yung i-consider nyo for determining the inverse, meron tayo dyan simplified technique, no? So, in this case, let A, ito yung ating matrix na may coefficient na ABI elements na ABCD. So, here, ang magiging inverse niya, kapag 2 by 2 lang to is equal to 1 over AD minus BC. Then, yun na nga, babaliktarin mo yung D and A. Yung B and C, i-retain mo pero mag-change sign ka. So, here, para mas maintindihan natin, no, this is just a shortcut kung 2 by 2 matrix lang ang binigay, no. So, paano naman natin hahanapin yung inverse niya, no? So, sige, let's attach the figure, no, in the notebook, no. Hmm. So, basahin ko lang yung example natin, class. Determine the inverse or yun na nga, a to the negative 1 of the matrix shown below. So, ayan siya, no? So, here, obviously, ito yung A, di ba, no? Ito yung A, ito yung B, ito yung C, and ito yung D, no? So, kung ang hahanapin natin is the inverse of the matrix, that is 1 over AD minus BC times, yun na nga, yung D and A, pabaliktarin mo, D, A, tas yung B and C, i-retain mo, pero opposite sign na siya, no? So, i-substitute natin. So, halimbawa, a to the negative 1, 1 over, yung A natin is 2, yung D natin is 1, minus, yung B natin, negative 3, yung C natin ay 4, no? So, ito lang naman yung sinusundan ko. A is 2, D is 1, B is negative 3, C is 4. Then, ilagay ko lang yung matrix natin. Yun na nga, yung magiging unang element is D, kaya magiging 1. Dito naman, it's just negative B, kaya negative of negative 3. Then, sumunod naman, negative C, so C is 4, kaya negative 4. And dito naman, ang ilalagay yung A, which is 2. So, yun lang naman, no? Kaya mangyayari, yung inverse natin is equal to, so pag kinumpute natin to, 1 over, I think that's negative 10. Computein ko nga, no? No, mali ako. It's 14. Ayan siya, no? So, here, this is 14. Positive 14. Tapos, ito naman, that is 1, 3, negative 4, 2. So, finally, i-divide mo lang naman both sides or all elements. Kaya magiging 1 over 14. Ayun, no? 1 over 14, 3 over 14, negative 2 over 7, no? Because negative 4 divided by 14 is negative 2 over 7. And finally, yung 2 over 14 is 1 over 7, no? So, this is now our answer, no? Or, kung gusto nyo, class, pwede nyo naman siyang gawin na decimal, no? Pero, wait lang. So, pwede naman siyang gawing decimal, no? So, or, yun na nga, decimal mo siya, yung 1 over 14, 0.0714. Ito naman, 0.2142. Ito naman, negative 0.285. And ito naman, 0.1428, no? So, this is another answer, no? For the inverse of a 2 by 2. So kalimitan kapag 2 by 2, madali lang naman kasi meron na tayong simplified technique, no? Pero kapag mga higher dimension matrix, katulad nung 3 by 3 na kasosolve pa lang natin, medyo mahaba-haba yung usapan natin dyan, no?
Regardless, I do hope no this lecture video helps you to further understand the basic principles of the matrix no. So hanggang dito na muna yung discussion natin. So thank you so much.